Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po uli sa isang namang episode ng ating Tony Enzo Bunyog. Ayan mga kabunyog, ang topics natin ngayon, syempre ang mainit na issue sa pagsibak kay General Torre. Pangalawa, ito na naman, may ebidensya na naman na hindi totoo, na hindi kilala ni Joel Villanueva ang mga taga DPWH at saka yung mga contractors ng DPWH dito sa isang event sa Bulacan. Siya mismo ang nagpakilala doon sa kontrobersyal na district engineer na si Engineer Henry Alcantara. Panuorin natin yan mamaya. At ito, panghuli, ha? Itong mag-asawang Diskaya, itong Sara Diskaya, tsaka yung asawa niya, Curly ba yun? Bakit sila napahamak ngayon? Yung kanilang ano ngayon, iimbestigahan na. Yung kanilang mga yaman, nagbabayad ba sila ng mga taxes? Yung kanila bang mga mamahaling sasakyan, iimbestigahan ng customs. Bakit sila napahamak? Kagagawan din nila. Binandila nila, pinagyabang nila yung kanilang yaman. Kaya ngayon, ayan, pinahamak sila ng kanilang pagbabandila at pagyayabang ng kanilang yaman. Yan ang malinaw dyan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pag-usapan na natin yung mga topics na yan. Mga kabunyog, itong mainit na balita tungkol sa pagsibak kay General Torre bilang PNP chief. Galit dito ang taong bayan. Makikita mo sa social media, mga netizens, talagang mahal ng taong bayan si General Torre. Kung may natutuwa man sa pagkakasibak sa kanya, mga DDS, ayun, tuwang-tuwa ang mga DDS. Si Harry Roque nag-vlog, sinibak na daw ang Diwata. Si Panelo may statement, deserve naman daw talaga ni Torre na masibak. In the first place daw, hindi daw talaga ito karapat-dapat maging chief ng PNP. Si Amy Marcos, naglabas na rin ng statement. So yan mga DDS. Kaya mali talaga itong naging desisyon na ito ni PBBM. Ewan natin kung sino ang pinakinggan niya dyan. Pero mali. Napaka-popular sa taong bayan ni General Torre. Sa ginawang ito ni PBBM, baklas ito. Grabe ang baklas nito. Kasi napamahal sa tao si General Torre. Wala namang matibay na dahilan bakit siya sinibak eh. Anyway, so mga kabunyog, mga kababayan, kung babasahin, kung susundan natin ang mga reactions ng mga netizens sa social media, kitang-kita ang nagkakaisang reactions. Ako nga pag nagla-live ako, talagang sila, galit sila sa ginawa kay General Torre kasi wala namang matibay na dahilan. Ang sabi dun sa statement ni Secretary of Interior and Local Governments Jun Vic Rimulya, ang binasa niya, ang sabi niya doon, kailangan daw kasing mangibabaw ang rule of law. We are a government of laws and not of men. Ano bang law ang na-violate ni General Torre? Nung tinatanong naman si Jun Vic Rimulya, ano bang mayroon ba siyang nalabag na batas? Wala naman daw. Makakasuhan ba siya administrative o criminal? Wala rin naman daw. So paano mo sinabing mabigat ang ginawa ni General Torre na paglabag sa batas kaya kailangan siyang sibakin? Wala namang masabi. Kailangan daw manggibabaw ang Napolcom law. Ang Napolcom law, ang sinasabi niyang Napolcom law, yung sinasabi na dapat daw kumuha muna ng approval si General Torre sa Napolcom board. Okay, kung hindi man nagawa ni General Torre yun, maiko-correct naman yun. Pwede naman siyang mapangaralan. Hindi naman kailangang sibakin siya. Hindi, may ibang dahilan yan. Ayaw lang talagang ilabas nila. Isang bagay dyan, sigurado dyan, politika. May politika dyan. Parang maraming nai-insecure kay General Torre. Kasi mabango talaga sa tao si General Torre. Napaka-popular sa tao. Pero yan din yung asset. Asset din yan ni PBBM. Kasi si PBBM, kailangan niya talagang pabanguhin ang administrasyon niya. Kaya sa mga surveys, mahina ang kanyang trust and performance rating. Marami sa kandidato niya natalo, lalo ng mga senador noong 2025 midterm elections. So kailangan niyang bumawi. At yung ginagawa niya na yung susulong siya ng kampanya laban sa korupsyon sa flood control, okay yun. Pero ang isa pang bagay na mapapalapit siya sa tao, dapat ang PNP niya malapit sa tao. Yung respeto ng tao nandun. Kasi matagal na nasira ang imahe ng PNP, lalo ng panahon ni Duterte. Grabing pang-aabuso. Pero sa ilalim ni General Torre, gumanda ang imahe ng PNP.
dahil napabango dahil sa imahe ni Torre. Tapos ngayon, sisibakin nila si Torre, pinirmahan ng presidente yung pagsibak. Ha? At ang gagamitin nilang rason, national interest, national security. Vague masyado, hindi malinaw yun. Kaya ang taong bayan, hindi gusto ang ginawa na yan. Hindi gusto. Um, Ewan ko kung paano nila i-handle yung backlash na yan. Ang natutuwa sa ngayon diyan sa nangyari na yan, mga DDS. Tuwang-tuwa yung mga DDS. Oh, kasi galit talaga sila kay General Torre. Ito yung nagkulong, ito ang naghanap kay Kibuloy hanggang sa mapilitang sumuko. Ito ang nag-aresto kay Duterte hanggang sa mai-transfer sa ICC. Oh, ang daming ginawa ni General Torre na mahihirap. Mahirap yung mga ginawa niya. Ano niya talaga, yung pangalan niya, yung determinasyon niya, pinakita niya. Kaya nga, tama lang naman na ginawa siyang chief PNP. Parang regalo sa kanya, reward sa kanya sa mga sakripisyo niya rin. Kailangan din talaga ni PBBM ng isang chief PNP na tulad ni Torre. Kaya lang, masyado nang sikat sa tao si Torre. Parang nasasapawan niya yung mga boss niya eh. Ha? Tulad ni SILG Rimulya, parang na-insecure. Tapos lumabas pa yung balibalita na posibleng tumakbo si Torre, pwedeng pambato, either senador, presidente, vice presidente. Medyo siguro na-insecure yung mga politikong kapaligid sa administrasyon. Kumbaga nakikita nila parang threat si Torre sa kanila eh. Hindi natin alam, pero ang ginamit nilang dahilan, ano daw, may nalabag daw na batas si Torre, Napolcom Law. Paano nasabing nalabag? Okay, kung nalabag niya man yun, pwede namang pangaralan lang eh. At i-remind. Hindi kailangang sibakin kasi pag sinibak ka, ibig sabihin napakalala ng ginawa mo. Pag tinanong mo naman, ano bang ginawang malala? Dapat ba siyang kasuhan? Hindi daw, wala naman daw kaso. Sisibakin mo tapos sabihin mo malala yung ginawa. Tapos hindi mo naman kakasuhan. Ano 'yon? Actually, ang tuwang-tuwa sa lahat ng sa pangyayaring ito, mga DDS. Tuwang-tuwa. Sa social media makikita mo yung mga vloggers nila, yan, nakarma ka na. Oh, yan kasi ang ginawa mo kasi kay Pastor Kibuloy, ang ginawa niyo mo kasi kay FPRRD, kay Tatay Digong, ayan, binalikan ka na. Oh, kawawa ka naman, kawawa ka tuloy ngayon. O yan, maano ka. Parang, lahat ng mga, tuwang-tuwa ang mga DDS. Ang problema dyan, pag wala na sa pwesto si General Torre, hindi tiyatantanan si General Torre ng mga DDS na yan. Talagang galit sila. Pinipersonal nila si General Torre. Kahit nga si Baste, pinipersonal si General Torre. Anyway, ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mali yung naging desisyon na yan ni PBBM. Ill-advised. Kung may nag-advise man sa kanang ganyan, ill-advised. Pero ano naman yan eh, kung ang ultimately naman ang naging desisyon diyan kanya eh. Dapat inisip niya diyan yung niya, yung tama, yung mabuti, hindi niya pinakinggan yung mga may mga interest diyan na pinoprotektahan, pinapangibabaw. Yun ang O dito tayo mga kabunyog sa ikalawang topic natin. Itong tungkol kay Villanueva na naman. Noong nakaraan, gusto nating i-refute yung sinasabi na hindi raw kilala ni Villanueva yung mga DPWH sa central office, kahit daw doon sa Bulacan, hindi niya kilala yan. Mga contractors, hindi niya daw yan kilala. Pero nung nakaraan, pinakita natin, mismong yung controversial na district engineer, si Villanueva, si Alcantara, nagpakilala sa kanya. Dito naman sa makikita natin, pinakilala naman ni Villanueva yung district engineer, si Alcantara. Sa paano mo ngayon masasabi na hindi sila magkakilala? Mga kabunyog, mga kababayan, ito na, may ebidensya na naman. Si Villanueva, hindi totoo na wala siyang kilala sa mga DPWH or sa contractors ng DPWH. Nauna na, nung nakaraan, pinakilala ni Engineer Alcantara mismo, si Villanueva, na ito yung nagdadala ng pundo sa mga projects ng Bulacan. Ngayon naman, sa isang event, si Villanueva naman ang nagpakilala kay District Engineer Alcantara. Tinawag niya pang ang aking District Engineer. Aking. Ibig sabihin, District Engineer niya, tao niya.
ang taga Bukawi o taga saan ba ang mga Villanueva? Taga Bukawi. Oh, kaya sinabi niyang ang sinasabi niyang pinakapugi daw na district engineer ng DPWH. Ganon katindi yung pakakilala niya dito kay District Engineer Alcantara. Ay kontrobersyal ito ngayon si Engineer Alcantara dahil dito sa mga ghost projects at mga katiwalian dito sa mga flood control project sa Bulacan. Dumidistansya ngayon si Villanueva. Ay grabe ka naman Villanueva. Matapos mong ipakilala ng na ang aking district engineer, ngayon sasabihin mo hindi mo kilala. Wala kang kilala. Ang tindi mo naman magkanulo. At sabi pa ni Villanueva, wala daw siyang alam sa mga figures na yan. Yang mga numero na yan, ang laki pala, nalulula daw siya, ngayon niya lang niya nalaman. Sus, maniwala naman tayo. Maniwala naman tayo dyan. Ang malinaw dito, unang-una, si Chis Escudero, nagkumuha ng insertions, 142.7 billion. 142.7 billion noong 2025 budget. Itong budget ngayon, si Chis Escudero yun. Sa 142.7 billion na yun, na sinasabi ni Chis, maliit lang naman yun. Sa 142.7, ang 12 billion doon para sa Bulacan. 12 billion Bulacan, nangunguna sa binigyan niya. Yung kanyang probinsya na Sorsogon, 9 billion. Yung sa kanya, yung nangunguna, 12 billion. Sino ba ang Bulacan? Sino ba ang Bulacan? Sino ba ang senador sa Bulacan? Ay di si Joel Villanueva. So hindi malayo na yung 12 billion na yun, ang lumakad nun, si Joel Villanueva. Sasabihin nila, wala daw, hindi raw yan ginagawa nila. O naghugas kamay si Chis, hindi raw siya nakikialam sa pag-identify ng mga projects, wala daw, pagpupundo, hindi daw. O ganun din si Joel Villanueva. Pero ngayon, ito, napanood natin, sa kabila ng pagsabi ni Joel Villanueva hindi niya alam yung mga figures na yun, hindi siya nakakaalam nun, wala nga siyang kilala doon. Wala daw siyang kilala sa Bulacan na pwedeng contractor or district engineer or DPWH engineer. Pero yun na nga, kitang-kita natin nung pinakilala niya yung district engineer na yun, si Alcantara. Ang aking, kanya pala sa kanya palang district engineer yun. Ang aking district engineer. Di ba? Ang linaw ng pagkakapakilala taga Bukawi. Ang Bukawi, lugar yan nila ng mga Villanueva. Kaya ano ito? Nagsisinungaling. At in fact, nakita natin kanina na uutal na si Joel Villanueva doon sa pagsisinungaling sa Senado. Obvious na nagsisinungaling. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan yung dito, panghuling topic natin. Panghuling topic natin. Itong mga Diskaya, itong mag-asawang Diskaya, Sara ba yan? Sara at Curly Diskaya. Ano ngayon, laman ng mga balita, iimbestigahan na ng BIR ang kanilang mga buwis na binabayad, at ang customs iimbestigahan na rin yung kanilang yung kanilang mga mamahaling sasakyan, luxury cars. Ito mga kabunyog, iimbestigahan na ng BIR kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang pamilya Diskaya. Iimbestigahan na ng Bureau of Customs yung kanilang mga mamahaling sasakyan. Kasi talagang bakit iimbestigahan ng BIR? Bakit iimbestigahan ng Bureau of Customs yung mamahaling sasakyan nila? Kagagawan din itong mag-asawang ito Ibinandila nila, iflinont. Pinagyabang nila ang kanilang yaman. O ngayon, nakakuha ng atensyon ngayon. Nagbabayad ba kayo ng tamang buwis? Yang bang mga mamahaling sasakyan na yan na galing pala sa abroad, mga 100 na sasakyan yan, paano ba yan dinala sa Pilipinas? Nagbayad ba yan ng tamang customs, custom duties? Yun, iimbestigahan na. Bakit kayo ngayon iimbestigahan? Pati sa Senado iimbestigahan. Linagay nila sa alanganin ang sarili nila. Sino may kagagawan nun? Sila rin. Naging mayabang sila. Binandila nila yung yaman na yan. Nagpa-feature pa sila kay Julius Babaw, Corina Sanchez, yun. Kumalat yung Kaya ngayon, kagagawan din nila. Kung ngayon ay nalalagay sila sa mga problema, nag-backfire sa kanila. Yung pagbabandila nila, pagyayabang ng yaman, magba-backfire sa kanila ngayon. Nagiging yan ngayon? Nakuha nila yung atensyon ng mga ahensya ng gobyerno. Yan, kagagawan nila.
Kaya mga kabunyog, ang DPWH, ang Senado, iimbestigahan na sila eh. Pinapatawag na sila ng Senado, ng Blue Ribbon, Senate Blue Ribbon. Hindi sila umattend nung isang araw, September 1. Pag hindi pa raw sila umattend, ipapaaresto na eh. Oh, doon sa pagdinig na yan sa September 1, papalabasin diyan yung ano ba yung nila, mga kontrata. Imaginein mo naman kasi 31 billion yata ang nakuha nilang kontrata. Oh, nang tinanong pa ito si Diskaya, nung tinanong ni Julius Babaw, ano po ang naging daan para kayo'y yumaman? Kasi galing kayo sa mahirap, from rags to riches. Ano po ba ang naging daan para kayo'y yumaman? Alam niyo kung anong sagot ni Sara Diskaya? Nang mapasok daw sila sa pagkokontrata sa DPWH. Yun lang. Nang mangontrata na daw sila sa DPWH, yun. Okay lang sana yan kung yung mga kontrata mong nagawa ay magaganda ang mga ibig sabihin, hindi substandard, hindi defective, maayos, ang ganda ng record mo. Ang problema hindi. Yung mga projects nila. Halimbawa, yung binisita ni PBBM doon sa yung binisita ni PBBM, yung sa St. Timothy yun eh. Doon sa isang barangay sa Kalumpit. Ano yun? St. Timothy. Ang may gawa noon, palpak. Hinawakan niya yung simento o ganyan. Kaninong project yun? St. Timothy. Sino ba yung St. Timothy? Yun, kila Diskaya yun. Yung mga proyekto sa iba-ibang lugar, St. Timothy, St. Gerard, kung hindi man Alpha and Omega. Kanila lahat yun, dun yun sa Actually, siyam ang kumpanyang tinayo nitong mag-asawang Diskaya, lahat nangungontrata sa DPWH. Talagang sila yung nangunguna dun sa listahan. Kaya ngayon, finicture nila yung kanilang yung kanilang bahay, pinakita kay Julius Babaw, kay Corina. Hangang-hanga si Julius Babaw at si Corina. Sabi, ang swerte nyo naman, ano bang naging dahilan kaya kayo naging sobrang yaman? Talagang from rags to riches na kwento. Ayun, kaya lang nung tinanong, from rags to riches, anong dahilan? Pagpasok nila sa pangungontrata sa DPWH, patay. Alam naman natin ang imahe ng DPWH. Pag sinabi mong kontraktor ka ng DPWH, medyo questionable na yan. Okay lang sana kung maayos yung mga project. Tulad ngayon na yun. Lumalabas ngayon ang daming mga substandard, defective na mga projects. Marami pang ang flood control project sa Manila, Metro Manila, NCR. Nakatingga, hindi gumagana. Kaya ngayon, yung mga pagbaha na yun, pwede pang sa kanila na naman yun tapos habang yung mga proyekto mo palpak, substandard, ang yung mga sasakyan 100, mamahalin lahat, galing sa abroad. Tapos yung bahay mo, ang rangya-rangya, parang palasyo. Pinagmamalaki mo yon, yan. Yan ang problema diyan. Kaya yung yung pagbabandila ni Sara Diskaya at ng asawa niya ng kanilang yaman, pina-feature pa nila na nakita ng marami. At ano pa siya, imagine niyo, bakit mo binili tong Rolls Royce na ito na sasakyan? Ano pong nagustuhan niyo diyan? Sabi ni Julius Babaw. Sabi ni hindi, gusto ko lang naman dito. Ang gusto ko dito, nagustuhan ko yung payong kasi may payong siya. Imagine niyo yan. Bumili ng Rolls Royce dahil sa payong. Tapos yung Bentley naman na sasakyan, mahal din yun. Bakit niya naman binili? Dahil naman daw doon sa wine. Yung cup ng wine, mayroong cup ng wine doon. Ay, para pinagyabang mo dahil lang pala dun sa payong binili mo yung Rolls Royce. Dahil lang dun sa cup ng wine, yun, binili mo yung Bentley. Yan talagang pinagyabang mo. Talagang pinagyabang mo ang yaman mo. Kaya lang, pag tiningnan, saan galing? Ikaw na rin nagsabi, pangungontrata sa DPWH. Okay, tingnan natin yung mga kinontrata mo sa DPWH. Yun na, substandard. Kaya kahit yung DPWH ngayon nalalagay sa alanganin, silang mag-asawa rin nalalagay sa alanganin. Bakit? Binandila rin kasi nila. Yung iba nga, sinisikri, yung ganyan, hindi yan binabandila kasi nga makaka-attract ng attention yan. O ngayon, na-attract yung attention ng BIR. Nagbabayad ba kayo ng buwis? Pati yung customs, Bureau of Customs, titingnan na ngayon. Yung bang mga sasakyan na yun, dumaan sa proseso, nagbayad ng tamang custom duties, yun. Kaya mas maraming problema. Kumbaga, yung pag-flaunt ng wealth, nag-backfire. Yan yung dyan. Inaano sila ngayon.
problema nila ngayon. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, ito po ang ating Attorney Enzo Bunyo.